Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo ginabi. Andiyan ako, malakas na hangin sa labas. Oo, pero doon sa Cagayan yung signal number 4 yata. Oo. Tama to sa dumadagdag subscriber, no. Hanggang ngayon, tuloy pa itong Quadcom. Oo, mukhang marami-raming popcorn na kailangan dito. At gaya ng inaasahan, wala si Digong, no. Buti hindi siya dumating. Yung mga opening remarks lang nila Abante, nila Barbers, nila Paduano, aba? Palagay ko kung nandun si Digong, uuwi na no? Lalo yung kay Abante, grabe. At saka nandun din yung si Guban, yung hinahanap ni Bato. Talaga namang ang diin ng Davao Mafia. Talagang pinapanindigan ng Guban, tsaka nung Asyerto, nandun yung Asyerto. Tapos nandun yung si Gonzales ba yun? Dito ko natutuwa, dito kay Gonzales na to Oo. Ito yung galit na galit si Guban dito Pakinggan natin, interview lang kay Gonzales mahaba na ito Yan. Government agency. Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My service was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antaporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to call. Ang galing ni dito Congressman Pimentel totoo. Mahusay magpaikot dito si Guban. Si Guban, si Gutierrez. Pakinggan nyo Dito ko natuwa mga friends sa totoo lang. Over all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Nakagadun lang sa kanya, si Congressman Pimentel. Kaya pala siya magrepeke. Mamaya tignan nyo. Pag sinungaling talaga, Hindi kagaya ng Guban. Walang binabasa. Tuloy-tuloy, At laman ng mga salita ni Guban, Davao Mafia. Duterte, Pulong, Mans Carpio. Tuloy. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Yeah. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado?
Well, Mr. Chairman, at that time, let me Yeah, kindly allow me to... Palusot na ito si Gutierrez. Talagang sinungaling eh. Oo. Didiretso siya mamaya ni ni Pimentel. Tignan mo yung rason niya. Supalpal kay Pimentel, kumbaga sa basketball eh. Talagang dikit na dikit ang sapal eh. Pero makapal ang mukha eh. Tuloy-tuloy lang siya, di ba? Tuloy. Put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagte-testify sa Senado. At katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung pa man sa Senado eh. No? Sandali, Mr. Paul Gutierrez. Ikaw ba ang doktor ng Senado? Bakit mo nasasabihin mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Do not say lies. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went gabi o araw ka pumunta? Araw po yan, araw. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yan, siguro po, mga after lunch po siguro. Yan. Mas malinaw. Never tell. Kino-cover niya yung hearing eh. Di ba? Sabi niya, bakit pupunta mo pa sa kwarto yung si Guban? Para na-cover mo na nga hearing. Di ba? Yun ang dun eh. Sungaling tumatandang to eh, Tloy. Lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Ngayon, pumasok ka doon sa... Si Guban nandun sa gitna. Tawa ng tawa si Guban eh. Habang nabubutatato si Gutierrez eh. Kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado. Ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Gusto ko lamang po at the time unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung anong health condition ni That is a very flimsy excuse. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real si Jimmy Guban eh. Uto talaga tumatandang to. Tuloy. reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? Sabihin mo totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, anong pinag-usapan ninyo na Mr. Guban? Ang natatandaan ko simulan mo from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo? Kamusta ang health mo? Sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun.
Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may Nakagano bahay si po ng katotohanan, Congressman sinasabi Pimentel, po ni Mr. Nakagano Guman, lang, Mr. eh. Chairman, Napakinggan lang siya, una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko, sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate Security sa aking maling ginawang aksyon, at nasisigurado ko rin po dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Yan. Ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Patay. Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? May permission. Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kakamag-anak mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita because ko. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Mr. Gutierrez. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, Mr. witness na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Hindi. Well, this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po. Hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan bakit niya ako pupuntahan? Oo. Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Hindi ko siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan nyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya na nila nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana inadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta dun siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man ng kaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I now ask Mr. Beni Antiporda?
Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital. Wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Dito po. Mama na yan. Siyempre, tatanggi kayo. Yun lang yun. Lahat naman sila, tanggi-tanggi sila, di ba? Pero, kung hindi talaga dadating si Duterte dyan, oo, hindi pupunta. Lalo si Bato. Dapat sana, di ba mga friend? Gustong-gusto nila Bato. Pumunta sila Guban doon sa Senado. Bukas kayo, Ba't pupunta dyan sa inyo? Para lamunin nyo. O, di ba? Para tag dito, pagkukula-pula ninyo, di ba? Kagaya nung ginawa ninyo doon sa hearing sa Senado, pinabayaan lang kayong magangalngal ni Coco Pimentel. Pero yun nga, sa kagangalngal nito si Duterte, napasama ng todo, pati sila Bato, di ba mga friend? Hinayaan na sila ni Coco Pero dito sa Quadcom, hindi ubra yung daldal nila doon. Mabigat to dito sa ng Quadcom na to. Talagang idiniin ni Jimmy Guban yung Davao Mafia kung paano trumabaho. Yan ang dyan ang nangyari dyan. Pero mahaba pa ho yan. Sa pa lang to mamaya ho yung EGK na naman. Eto sa lang. Baga sa yung mga paano trumabaho yung Davao Mafia. Mamaya EGK naman yata. Ito. Grabe. Yun nga, mga pre. Wala hong mangyayari dyan dahil wala nga si Digong. Merong upuan si Digong doon. Pangalan lang nga nandoon. Si Bato, wala din si Bato. Wala din si Bunggong. Ano dyan. Anyway, yun nga. Nakikita ng tao na itong ang mga to, puro mga sungaling itong mga to. Grabe ho yung Guban, bilib ako. Dati, tagal ho kasi sa custom. Lahat ang kawalang niya sa custom, sinabi niya. Nandiyan si Paldon kanina. Nandiyan si Paldon. Hindi ko na magbablog pa ako Mamaya, tsaka magkukulab tayo. Basta ho dyan, wala hong bago. Mga war on drugs, yun din yan kung paano. Tsaka yun nga, ang maganda lang dyan, yung nangyari sa custom. Yun ang parang magandang dating dyan. In kay Guban. Tsaka yung Rose Nonolim. Yung asawa nung Lim. Na drug lord na involved sa Pogo, whatever. Yun ang maraming iniimbestiga dyan. Pero mahaba hong yan. Mahaba pa ho yan. Baka nahuli na si Duterte, hindi pa tapos yung investigasyon na yan. Sa totoo lang Baka dumating na yung ICC, hindi pa matatapos yan. Mahaba ho yan. Magkulab na tayo mga boss Baka ho mag-brown out Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Natatakot na si Bato sa ICC. Talagang dapat siyang matakot, Sebastian. Federico Mandak, shout out. Sa takot niya, di kaya magaya na ito kay Inday na nasisira na ang isip. Parang ganun nga tingin ko, Federico Parang mukhang malapit nang bumigay ito si Bato Mahirap po kasi yan. Dami mo ang natibak na pera Dapat mga yan, mga nakadikit kay Digong. Dapat yan, i-lifestyle check pa yan di ba? Dahil sigurado limpak ang pera niyan.
Danilo Proilan, shout out. Habang tumatagal si Bato, aligaga. Bakit kaya? Si Trillanes, pangisi-ngisi lang, relax ka lang. Di ba? Iba si Trillanes, nasa tama si Trillanes. Rodolfo Tubileha, shout out. Sana si Bato o si Duterte ang sinampal ni Casio ng mag-asawang sampal. Baka ma-promote pa siya. Ito naman Casio na to, makasampal-sampal. Ano ba? Israelita Hero, shout out. Kalatni, shout out Kalatni. Good PM, good afternoon po, Sir Roque. Taga-Japan to si Israelita Israelita ulit, Bato, puncher, defensive yan, totoo. Librado Ludovico, shout out. Palakas loob lang yan si Calbo. Kaya wait lang, ICC, to the rescue. Blessed morning, Karoke, and to all Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe, NLT. Shout out Michelle Edwin sa Ontario, Canada. Joral Jelly, Rowan Jelly, shout out sa inyo mga friend. Nandiyan din sila sa Canada yan. Romeo Media BI, shout out. Ano kaya pamasko ng ICC sa mga Pilipino, sir? Baka yan na nga yan. Konting ano lang yan. Sabi ni Tony Conte, and now the end is near na yan. Di ba? At kaya na sinasabi, kung ebidensya at ebidensya ang pag-uusapan, sobra na hong apaw na ho yung salok. AJ Reyes, shout out. Good evening, Sir Roque. Ang masasabi ko lang hanggang hindi nakikialam si PBBM dyan sa puro hearing na yan, walang mangyayari dyan hanggang hindi nagsasalita ang presidente. Wala yan, puro pag-uusap o salita lang yan. Pero kung makialam si PBBM, tapos lahat yan. Antay na lang natin hanggang tahimik si PBBM. Wala yung kwentong putsero lang yan, Sir Roque. Ba't siya makikialam Baka siya hindi naman makapag-hearing niya kung hindi niya pababayaan. Kung haharangin niya, di walang ganyan, di ba? Di ba, AJ? Sabi nga ni AJ, hindi ko pakikialaman yung kung ano man na nangyari noon. Minura-mura nitong mga Duterte. Ngayon, bahala na kayo. Di ba? Nanonood na lang si PBBM sa mga nangyayari kung paano sasangga itong mga pamilya ng Duterte. Lalo-lalo na pag nandiyan ang ICC. AJ ulit, yung ICC na yan, hanggang hindi nakikialam si PBBM dyan, walang mangyayari dyan. Hanggang ngayon, ni Alingas na salita ni PBBM, wala kang mukhang malabo, antay tayo sa wala. Kaya antayin na lang natin sunod na kabanata, si Roque. Nga Johnny Bigood, shout out. Yan din ang inaalala ko. Mukhang hindi pa rin kaya ni PBBM ibigay si Digong sa ICC. Mukhang pinapaasa lang tayo. Pero sa bandang huli, hindi rin ibibigay sa ICC. Sana mali ako. Sana mali tayo. No? At ako sa tansya ko bibigay. Ibibigay yan. Hindi pwedeng hindi bigay. Oo. Baka yung rating mo is excellency, biglang dumay pag hindi mo binigay sa ICC yan pag nandiyan yung warrant of arrest. Milyong Pilipino ang maaasa na ibibigay mo na yan si Digong at nang matahimik ka na. At itong administrasyon mo, no? Noel Tenko, shout out. Trump na daw ang nanalo, Karoke, kawawa Iran dyan. Pero mas mukhang kawawa si Bato kay Escudero. Rodelia Alpilor, shout out. Walang hiya talaga Sara Kim. Na yan, si Rox. Masahol pa siya sa tatay niya. Sinabi mo pa, Al Olalia, shout out. Nanginginig sa takot si Bato. Pilit naghahanap ng kakampi. Pero ang realidad ay hindi na matatakasan. Papalapit na ang aresto ng ICC. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Yun nga. Joke Yano, shout out. Merry Christmas, Bato, and Happy New Year. Sarap ng Pasko mo. Bakasyon sa ibang bansa. Kimo! Kala mo, Kimo, hindi namin nakakalimutan yung sinabi mo, Kimo, na ikaw ay sasama, at magpapakulong ka, dahil sanay ka sa oblo, Kimo, masarap ang pagkain, sabi mo, tandang-tanda namin yan, Kimo, teka lang. Edmundo Cheng, shout out. Sa nervyos ni Bato, nagkakautal-utal na sa pagsasalita, buti pa mag-ayos ka na ng bakasyon mo sa Netherlands, bayad utang ka lang, kalbo. At isa pa, para sa mga
politiko na nakaupo sa ngayon, karamihan dyan ay parang treasure hunter dyan sa gobyerno, naghahanap kung saan makakapagnakaw, kung saan may pera pa ang gobyerno. Sila, takipan pa ng pagnanakaw, batas kayang bayaran. Totoo yan. Kalat niyo. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, ito si General Stone. Nervyoso pala, maraming nabudol ito. Akala ng mga engot na didisitay, matapang ang lalaki na. Matapang, ang laki ng ulo, ang liit ng utak, abay, abnoy, ang putik. Siguro nangingiti si Senador Trillanes, sabi ni dating make my day, sabi ni General Stone. Kaya eto, mga kupal na to, hindi na makatulog ng dalawang mata. Ramon Valencia ulit to. Kumusta lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo? Okay lang kami, ikaw ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Sabi ni Tia Deli, Bato Pik, ikaw ay manahimik, tabil ng bunganga ay nakakabwisit. Bakit pa epal ka? Sobra kang masungit. ICC ang topic, lagi kang mainit. Anong problema? Bakit nagagalit pag sa ICC na? Sobra kang allergic. Di ka lulusot dahil ikay sabit, pero dapat noon pa ikaw ay nag-isip pagsunod sa amo, nagrabe sa lupit, magkasama kayo papunta ng dahig. Huwag mag-alala at huwag nang mag-isip, itong si Boy Lamon ay nagpupumilit, sasamahan kayo saan man mapiit. Totoo yan. Ay, naku. Bali, mababawa sa atin sa Senado kung sasakali. No? Si Bato, si Bongo, saka si Kimo. Medyo maganda ng tignan. Diba mga friend? At baka siniswerte-swerte ito si Sara, matanggal din ito, makulong pa. Kung didiinan ni Bongbong to, totoo lang, pag diniinan to, nakusukang piano to. Ang daming dapat ipaliwanag ng mga perang nawawala. Putik yan. Oo. Daang milyon sa dami ng naghihirap. Ng putang ng konsensya yun. May konsensya pa ba kayo? Mga hype kayo? Ang tropang kapal mooks, kompleto at excited. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka nang makulit. Buhay na gusto mo. Sa iyo'y sasapit, buhay na kinitil at kinuhang pilit. Ang tamang hustisya dapat lang makamit. Sa walang laban, iyong pinagkait, hatol ng tadhana. Sa iyo'y bumabalik. Walang pagsisisi, hustisyang kay pait. Sinong matutuwa at di magagalit? Dito ka, boy, kalbo. Nagrabe ang kulit kahit ma-high blood pa. Magwala sa galit. Wala ka ng choice. Say hello to the Hague. Totoo yan. Iyadeli ka. Totoo yan. Say hello to the Hague. Nakapunta ka na ba sa The Hague? Kalbo? Edmundo Cheng ulit. Ganito ang nangyari sa Pinas. Si Digong nagpunta sa Sabong. Ang dala ay pato o bibi. Inilaban sa manok na Texas. Akalain mo yung pato ang nanalo. Ganyan ang mga tao sa Pinas. Totoo yan, mundo. Pag si Digong ang bumitaw, nagpapanalo nung Texas, wala naman tari. Diba? Samantalang yung pato kinabitan ng tari. Diba? High power pa yung nakakabit, di ba? Edmundo Cheng ulit. Si Digong ay nagsabong. Ang panlaban niyang dala ay itik. Inilaban niya sa manok. Maraming kababayan natin pumusta kay Digong. Akalain mo nanalo yung itik. Ganyan kabobo, katanga ang ibang kababayan natin. Totoo. Chupista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa loving wife mo. At sa mga ka-warriors. Tigas mo ba to? Tigas ng mukha mo. Percival Ulip, shout out. Kawawa si Bato. Di niya makakasama mga apo niya sa pagtanda kung matutuloy. Totoo yan. Pero malamang, di nakakatulog
Tsaka iba natakbo na utak eh. Parang ano na nga, nagpi-freak out na eh, di ba? Hanggang ngayon, pinagtatanggol niya pa rin si Digong, no? Jok daw, jok. Under oath, jok, bugok. Federico Mandaco. Sa lahat ng may kaso sa ICC, si Bato lang ang takot na takot. Siya lang ang maingay na maingay. Kaya nga humirit sila ni Bongo ng bukod sa hearing ng EJK sa Senado. Ang problema ni Duterte mismo ang nagdiin sa kanya. At siya raw ay head ng death squad. Buwelta niya, joke lang daw yun ni Digong. Pero nanginginig na pati tumbong niya. Totoo yan, Federico. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening, Karox. Nag-iingay na maalma na naman si Bato. Lumalabas na guilty siya tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Kung humingi ng dokumento sa nilalaman ng Senate hearing, allergy si Bato at haharapin niya si Chis Escudero. Sabi nga ng Supreme Court, may ugnayan pa ang ating bansa hanggang 2019 sa ICC. Sabi nga ni Sir Vlogcaster, mag-aral muna siya si Bato ng batas bago umalma. Tatamaan kasi si Bato ng ICC. Totoo yan. Hindi, actually, Ferdinand San Juan, nagtatanga-tangahan lang si Bato. Dahil nga, naipangako sa kanya ni Bongbong na hindi siya ibibigay at hindi makiki-operate sa ICC. Kasi lalaki raw kausap eh. Kung hindi ka na nasanay sa amo mo. Ha, Bato? Ting amo mo, daldal ng daldal. Mamaya sabihin, jok. Yun din ang sasabihin sa'yo ni Bongbong. Di ba sinabi mo, hindi ka makiki-operate sa ICC? Pinangako mo sa akin, jok. Bugok talaga si Bato. Ganun lang yung Bato. Kaya nga sabi ni Harry Roque, dapat pumirma si Bongbong ng black and white na hindi siya makiki-operate. Hindi yung salita lang. Si Harry Roque, sanay si Harry Roque dahil sanay na siya kay Digong. Nadaldal lang ng daldal na mamaya babawiin din. Diba? Sanay si Harry Roque sa mga ganyan style. Kaya hindi siya niniwala kay Bongbong dahil puro salita nga lang. Diba? Ganun lang yun, Bato. Yung nagkakape. Federico Mandaco. Yun na mabigat kung makasuhan niyang mga opisyal na sangkot sa at naabutan ng sobre kulong na sayang ang 30 taon na serbisyo nila sa gobyerno. Nadamay pa sila sa pagkagahaman ng amo nila. Isa lang ang paraan. Magkaisan kayong mga dinamay ng amo nyo. Ilaglag nyo na siya. State witness na kayo. Totoo yan. Yan ang gawin ninyo. Yung mga naabutan ng sobre. Isa lang naman sasabihin ninyo eh. Saan kami lalagay? Pag tinanggahin namin yung sobre, kaaway kami. Tatakot kami sa buhay namin. Diba? Tatanggapin na lang namin. Pirma na lang sila ng pirma maski na hindi na nila binabasa. Diba? Kayo man ang lumagay sa amin. Diba? Ganun lang yun. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Grabe ang kaba nitong si Bato. Kasi alam niya na malakas na ang ebidensya para makulong sila sa ICC kasama ng mga senador at Digong. Pati na nga yung dating chief na police, sama-sama na sila doon. Totoo yan. Testenko, shout out. Sa lahat ata ng bobo, itong si Bato ang pinaka-bobo. 4-star general yan. Ang puta. Testenko. Makikita natin ang tibay ng Quadcom kung paano nila paaresto ang bata ni BP Sara na siya at si Sara mismo at napakagarapal ang pagkagahaman sa pera ng BP Sara Mau. Totoo. George Ala, shoutout. Siya lang mag-question sa ICC. Ano ka, powerful? Halatang walang alam. Totoo. Gunggo nga si Bato eh. Asang-asa siya kay Bongbong na hindi siya bibigay. Bukas ka. David Alin Mendoza, shoutout. Ay po, Karox. Nanginginig na siguro ang tumbong ni Bato. Pati lawit niya. Siguro ay wala na silbi dahil sa nervyos niya sa ICC. Mas lalo tayong magmumukhang tangap kapag di tumulong sa Pilipinas sa ICC. Totoo yan, David. Yan, Bato. Mas marami ang mawawala sa Pilipinas kapag di makipag-operate ang Pilipinas sa ICC. Marami ng bansa ang di tumutulong sa gobyerno ni BBM. Mas lalo pa dadamihan kapag
di nakiki-operate sa ICC ang Pilipinas. Totoo yan. Itong bato na to eh, pang sarili lang gusto nyo, bato eh, di ba? Dapat tumulong ka sa investigasyon kay Kibulog, bato, para baka bumango-bango papel mo, ha? Wala eh. Si Senyor Aguila, galing mong magtanong, pagdating kay Kibulog, ipinagtatanggol mo, bugo. David Ali Mendoza ulit, oh. Dagdag ko pa, Karox. Yan naman po si Sara. Atat na atat mamuno sa ating bansa. Pero wala naman alam. Kundi mangurakot sa kaban ng bayan. Dapat may kasama siya. Lagi na magpapaalala sa kanya ng moderate your greed. Ewan ko lang po kung tatalab ang ganyan sa kanya. Hindi tatablan yan, David. Naku, anong moderate your greed? Bukas ka, ha? Money. Pag bayad, ayaw mo tumanggap, tanggal ka na. Ayaw mo, diba? Ganun lang yun. Tanggapin mo na, diba? Ted, shout out, baka kasuhan ka pa eh. Diba? Meron man o walang certified copy ang investigasyon sa Senado sa war on drugs. Ang sabi ni Atty. Conte ay hindi yun makakasagabal sa pag-aresto kay Duterte, Bato, Bongo at iba pa. Sabi naman ng dating Senator Trillanes sa usapang batas ni Claire Castro, napanood mo rin pala, ha? O, diba? Probable cause lang tuloy ang trial ni Digong sa ICC. Kaya ang ipinagbubula ng bunganga ni Bato kay Chis Escudero, wala yan. Uminom na lang siya ng antibiotic. Naloloko na itong si Bato eh. Ikaw nga namang hulihin ng ICC kung di ka maihi sa pantalon. Totoo. Ang problema dyan, hindi naman ICC huhuli sa kanya eh. Yung dating under niya ng mga polis, di ba? Interpol ang huhuli sa kay Bato. Kasi nga walang pulis ang ICC. Ko-coordinate nila, di ba? Ay nako, sana nga. Shelly Jaser, shout out. Kailangan kasing protektahan ni Bato ang amo niya Karox. Kaya ninervyos siya lagi. Biro mo, naging senador siya tapos ang dami pa niyang star sa balikat nung chief PMP. Saan ka pa niyan? Di ba totoo naman? Muntik na, hanggang 4 lang yata general dito eh. Kung pwede lang, ginawang 7 ni Digong yun eh. Di ba? Oh. Sobrang laki ng utang na loob nila. Go Padilla kay Duterte, di ba? At yung mga Duterte na yan, akala nila, porkit naging presidente ang ama nila, akala nila, wala nang katapusan ng kapangyarihan nila. Hindi nila alam, pinagmamasdan lang sila ng amang makapangyarihan sa lahat. Totoo yan, Shirley. Buwang eh. Roberto Sayat, shout out. Senior. Huwag nang pansinin si Bato. Bato, nanginginig na ang bumbunan niya sa ICC at isa pa, maraming inamin si Fentanyl. Karma ka na kumag. Multo na yan ng mga pinatay ninyo na mahihirap. Parusa na ng Diyos sa inyo. Mga demonyo kayo, mga walang awa at sa kaluluwa. ICC, pasok na kayo. Sugo kayo ng Diyos. Totoo. Roberto ulit, mga Duterte, butata na kayo. Roberto ulit, ito. Huwag nang pansinin si Calvo. Bato, nanginginig na bumbunan niya kasi sa maraming inamin si Fentanyl. Karma na, basa ko na ito. Milani Enriquez, welcome to the club. Watching replay, Dan, new subscriber. Salamat, Milani Enriquez. Sumagot si Kalati. Thanks, you're the best, sabi ni Kalati. Jane Labayna, shout out Ano to? Ano ba ang kinatatakot ni Bato kung mapunta sa ICC ang transcript? O sabi niya, malibos sila. O bakit ka ba kinakabahan dyan? Ewan ko dyan. Sobrang nervous ni Bato. Blue Belly, welcome to the club. Bato, sisihin mo si Sara. She messed up your party. Ayun, naging Prodigal BP. Kaya inuusig na kayo. Kung di ba siya ang nag-astang Bratanela at kinontra ang administrasyon ni Marcos, hindi sana naman nangyayari sa inyo yan. Di kasi nag-isip BP nyo.
Basta lang kasi umastang spoiled brat. Maktol agad pag di nakuha ang gusto. Totoo yan, Blue Belly ha. Sana nagmasid lang si Sara sa mga naganap, lalo na yung mga hindi niya gusto. Kaya lang, nagminaldita agad. Damay tuloy kayo. Totoo yan. Yan ang may kasalanan talaga. Protektado naman agad si Digong. Kinampihan agad, di ba? Big Fernandez, shout out ha. Mary Grace Santos, shout out. Shout out, Karox. Ingat po dyan. Buti di malakas ang bagyo sa inyo. Oo, hindi lang natapat sa amin. Sa God. Salamat kay Lord ha. Big Fernandez, oh. Walang pinag-iba sa Parmali scam itong OBP, mga kababayan. Totoo. Mary Grace Santos ulit, oh. I can call those magnanakaw human. They are worse than the evil maniac. Totoo yan, Mary Grace. Lahat ng krimen sangkot na sila. Nakakalungkot sila pa ang namamayagpag ngayon. Salamat at God bless po. Totoo yan. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga kawaryos. Halata na si Bato sa mga ikinikilos at sinasabi niya. Maliwanag lang na inaani na niya ang mga kitananin niya. Tanggapin na lang niya at wag nang lahat ay kumprontahin niya. Kasi lalo lang siyang nahalata na panic mood na. Totoo yan. Nakakahiya sa buong bansa ang mga nabubunyag na pinagagawa ni Sara. Paano natin irerespeto? Puro panluloko sa ating mga Pilipino ang ginawa nilang mag-ama. Karampatang parusa lamang sa mga nilabag nila. Isang public servant, sobra nilang sinamantala ang mga Pilipino. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Gumagawa ng paraan ng ating Panginoon sa pagmamalabis nila sa kapangyarihan. Totoo yan, nak. Di pwede yan. Tangan na kayo ha, buhay pa kayo ha. Ano to? Teman Aquino, shout out. Public record, ang transcript ay Senator Pancher Bato. Mag-aral ka mo ng mga batas natin. Nakasubmit na sa ICC ang transcript. Freedom of Public Information Bato. Wala, ikaw naman Teman ano. Pinangakuan nga siya ni Bongbong, hindi raw makiki-operate diba? Pag nandiyan natin inaresto na yan, baka maglupasa yan Sabi mo, hindi ka makiki-operate, bakit mo hindi? Iiyak yan naman si Bato. Iyakin yan diba? Nakita yung may iyak, diba? Kalat ni Bayaw. Good morning, Kasani. Paalala lang, wag po kayong nagsumuot ng uniforme dyan ha. Mahirap. Baka kayo mabayo ng bagyo dyan. Ingat kayo dyan. At ingat din ang mga tropa pits dyan sa Itchagi. God bless your family. God bless Kalat ni Chicks, Kasani. Dalaga pa ba yung matabang chicks ng COA? Medyo type kung matabang chicks na yan. Patay tayo dyan. Di sabi nga magpapayat Sobra sa mukhang nasa sobra sa sobre. Diba? Maski yung COA. Lahat ang daming sangay ng gobyerno panahon ni Duterte naging corrupt. COA, Ombudsman, pati itong DOJ na to, diskumpiyado talaga ako dito. Halos lahat. Pati Supreme Court, Comelec, anak ng pating, Kapulisan, General, talagang grabe. Ang lawak talaga ng sindikatong Davao Mafia. Oo. Na-expand sa buong Pilipinas diba? Custom. Sabi nga kanina ito si Guban sa bagay noon, dami. Paglabas pa lang ng custom, binabaril na yung mga taga-custom. Oo. Tinatambangan yung sasakyan nila. Ang dami nga rin nabalitaan ng ganun. Tatandaan niyo yung mga friend? Okay. Tedo, meron daw bagong pangalan si Pusit, sabi ni Atty. Enzo. Mary Grace Piatos. Kumakalat daw ito sa media. Kaya tuwing babanggitin ni Atty. Enzo ang pangalang Mary Grace Piatos, na-close up ang mukha ni Pusit. Oo. Puro peke yung dokumento. Putik yan Karapal PJ Siopo. Alam mo, Sir Rox, gusto ko nga tanungin
ni Bato si Cheese para makita natin ang angas ni Bato. Ilalampaso lang siya ni Cheese. Supalpalin lang siya ni Cheese. Go ahead Bato, make your day. Totoo. Sabi ni Bato noon, kala mo sikling is make my day. Sabi ni Bato, Bato ka talaga. DJ Chef, bakit naman dadalo sa kamera ang mga OBP official? Busy sila. Magbabakasyon ang iba. Ang iba naman busy lang. Huwag nyo silang istorbohin. Baka maglabas ng maitim na tinta ang pusit. Sige kayo, di ba? DJ Shop ulit, si Rox. Pati ba naman si ballpen tinipid? Di man lang bumili ng gumamit ng ibang ballpen. At sana naman iba't ibang taong pinapirma para naman di halatado. Ay, pati date ng resibo. Typo error daw. Ay, kay tatalino naman ng mga kasabwat ni BP. Minamadali nyo kasi pag kuha ng mga resibo para maipakita sa camera, ayan, nagkamali-mali na kayo sa date. Pati ballpen, di nyo naisip na magpalit man lang para di halatado. Hindi, ikaw naman. Basta importante, meron silang maibigay sa COA. Ang COA naman, babasahin na. Kaso, merong Quadcom diba? JC ulit. Si Rox, ngayon ko talaga napatunayan na si BBM taliwas ang sinasabi ni Digong na weak leader. Walang alam si BBM. Ito ang clue na sumanib si Amy sa mga dudes kasi alam niya di niya kayang paikutin si BBM at si BBM naman di pumapatol kahit anong ibato mo sa kanya dahil nga meron siyang minions na tagapagtanggol. Kaya kita mo kahit anong pang babalahura ni Sara at Digong kay BBM, smile lang si BBM, di ba? Digong, si Digong naman kasi siya rin ang dapat sisihin sa pagbagsak ng kaharian nila. Dakdak kasi ng dakdak, pinapakita niya kasing siga siya at wala siyang kinatatakutan. Kaso di siya natuto sa kasabihang let's talk less mistake. Ayan, ang yabang sa Senado, akala niya kayang-kaya niya mga senador dahil balwarte niya ang Senado. Kaso kahit nag-iisang Rizal Tiberos lang ang aging sa kanya, di niya inakala na ang isang Risa ang ipapahamak niya. Isang Risa ang ikapapahamak niya. Totoo yan, 3J Ship ka. Mission accomplished mga boss. God bless po. Meron ito ginagawa ni Sara, maraming ganito yung mga tanga, baka kayo matangay pa. Hindi ko lalagyan ng sound. Ito sabi, papayag ka bang impeach si Sara, si BP Sara? Ito. Ayan siya, Ganyan lang siya, ayan. Kaway-kaway. Maya sayaw-sayaw. Ayan siya. Parang normal lang, no? Gumamit ka ba ng Rexona? Okay ka ng kaway. Ayan. Ngiti. Ngiti. Kaway-kaway. Yan na siya. Ngiti. Ngiti sa mga auto. Ay, naku, Sara. Ay, hanggang bukas po muli mga boss. Mamayang gabi pa ho talaga ang dating ng bagyo. Pero yun nga, malayo sa amin. No? God bless, mga boss. Nunod na naman ho ako ng Quadcom. Palagay ko, umagahin to sa dami ng resource person. Totoo, mga friend. At yun nga, nangibabaw si Guban. Pinakamaganda sa yung taga-custom. Pinakamagaling. Asyerto. Ayun, doon. At si Gonzales na pinakasinungaling, sabi nga ni Guban. Sige po, mga boss.